What's up mga do? So, andito naman tayo sa panibagong content. So, I'm sure na-miss nyo ang ganitong klase ng mga content kasi puro na lang tayo karera. So, dito naman tayo sa mga gawa-gawa ng makina. So, may dinala sa atin ngayon dito na makina ng XRM125. So, tinalhan na rin niya ng pyesa ng 4 valves. So, sa madaling sabi, gagawin natin tong 4 valves na may malaking bore tsaka naka-stroke na crankshaft. So, yung crankshaft na dinala niya ay C5 Wave 125 plus 3mm. So, times 2 is equals to 6mm. 97mm rod 2-18-22. So, hindi ko alam kung ano ibig sabihin yan. Binasa ko lang. So, meron na ring head. Ang size ay CNC porting racing head assembly wave 125 22-25 na valves. 65mm up. So, pang Raider XRM 125 FI siya. So, may gagawin lang tayo para malagay siya sa carb. Ito yung itsura ng head. So, nilagyan ko na ng marking na bilog kasi may ginawa ako kanina. Ito yung intake port niya. So, hindi ko na ginalaw. So, basically yung gagawin na lang natin dito ay susukatin na lang natin kasi yung may-ari na lang yung magbubuo. So, tapos ko nang bawasan yung crankcase. So, medyo malaki-malaki yung binawas natin dito. Nabutas na rin siya dito banda sa may oil hole. So, gagawin natin, lalagyan na lang natin siya ng sealant or pangdikit or Divcon or anong brand na malalagay natin. So, andito naman yung black niya, pitch bike rin. 65mm. So, ito. So, yung outer na, original outer ng pitch bike ay masyadong makapal. So, para hindi na tayo magbawas masyado dito sa crankcase, kinunan ko na rin to ng halos 4mm kasi halos 74mm yung outer. 65mm lang yung inner diameter ng cylinder natin. So, hinabol ko na lang dito, sinagad ko dito na hindi medyo lalaki yung butas dito sa crankcase natin. Sinagad ko siya hanggang 71mm and then dito, ginawa ko na lang siyang 70 point something, 70.5 something mm, 70.5 para magkasya na siya. So, gagawin natin, susukatin na lang natin siya and ita-timing ko na rin din para pagkuha ng may-ari dire-diretso na. But before that, subscribe ka muna, click that notification bell and palike na rin ng video na to. Puro na lang kami karera ngayon, time na naman para gumawa and maglaro. Yan sila, naglalaro sila. Dundon na, dundon. Dundon daw. Nawa na, Brad. Daw, dali lang. Pa-istambayan sa kadali. So, may base gasket na rin tayo dito. Ginawa. Kapal nito, 2.5mm. So, unang-una natin gagawin. Susukatin natin yung compression. Compression muna tayo. Kabit natin yung piston na pinakit ko na rin. So, finlat ko yung piston.
Kasi anticipated ko na magiging sobra yung compression. Bigyan muna natin ng piston rings. So may target tayo na compression dito. Ang target nating compression ay compression na swak dun sa cam natin and dun sa gas na gagamitin natin. Halimbawa ito pump gas. Halimbawa ang stock compression ng Wave 125 halimbawa lang ay 9.5:1. So kukunin natin yung 9.5:1 sa CC na gamit natin ngayon. So medyo malaking CC na to. So 65mm na piston. Unahin mo natin kwentahin yung 57.9, hindi ko nagkakamali, plus 6, 63.9, 65 by 65 by 63.9 by 854. So 209cc tayo ngayon sa kwentada kong to. So medyo malaki-laki na yung CC natin. So hindi muna ako maglalagay ng papel na gasket. So ito muna yung gagamitin natin, yung spacer na to. Siguro na piston rings. Lagyan na rin natin itong bore or block. Sukatin muna natin yung deck height. Ano itong mga spacer natin. Ito na yung magiging deck height natin. 3mm. 3mm yung nawala. So medyo lubog siya. Marahil nagtataka kayo bakit lubog. Kasi hindi lahat ng panahon pwede yung talagang nasa dulo ka or nasa deck height talaga yung top dead mo ng piston. So ginagawa namin to para safe yung mga motor. And hindi lahat na naka-top yung piston ay malalakas. Prone ka lang sa sabog nun. So yung gagawin natin, may target tayong compression. Yun na muna yung kukuhanin natin. So susukatin natin siya dito sa burette. Gagamitan natin ng gasa para hindi magtakas yung oil and gas. Ito yung tatandaan nyo. Hindi lahat ng nakatap yung piston ay malakas. Pwede ka mag-tap if top fuel yung gagamitin mo or methanol, ethanol or ano pang gas na tataas yung octane rating. Klase itong pangmunas natin, parang panty. Cortina or damit, ewan ko ano to.
Basahan. So, hindi na natin kailangan ng gasket na bronze or copper. Kasi pag tama naman yung compression mo, sakto yung intake port at saka exhaust port mo, hindi yan sasabog. Pero at the same time, andun pa rin yung pagdududa, sabog ba siya o hindi. Ganun talaga. So hindi talaga literally sasabog, kundi compression scape. So nilagyan ko ng bilog dyan para mag-marking ako. I-chamber ko siya mamaya if kakailanganin and if necessary ba. Kunin natin to. So itong ginagawa ko, basic lang to sa paggawa. Basic lang to, basic. Wala sa mga daan mo. Ito, daan, para dito yun. Sa mga. Kuhanin natin ngayon yung compression niya. So may kasama niya pala siyang high nut. Kita na. Hindi naman necessary lahat. Pag susukat ka ng compression. Make sure na nakatap din yung piston mo. Okay. So make sure na nakatap din yung piston mo. I get dirty thoughts about you. They get. Kapit ka dito pare. Tignan mo to. Calculator men. Matik. So medyo marami-rami. Oh. Ayun. Ganun pa natin. Ayun. Hindi pa lahat pumasok. So, mas maigi, double check. The end of story. Sobra tayo konti. So malamang nasa 20.4 lang tayo kasi 20.5 ay sobra tayo konti. So 20.4. Balik tayo dun sa computation ng kulang ng 5. $63.9 57.9 plus 6 63.9 65 by 65 by 63.9 by so 212cc pala tayo mga do. 65. Kamali ako ng calculate kanina.
So, dagdag natin yung 20.4. So 11.9 yung compression ratio natin. Nasa tingin ko sobra pa siya. Tingin ko sobra pa siya. So hindi mo talaga alam pag hindi mo subukan. 11.9 sa karera, mababa na yun. Pero sa pang ganitong setup na dinala lang ng customer yung cam, dinala yung lock, dinala lang lahat, eh tingin ko sobra. So wala namang masama susubukan, pero panigurado bababaan ko ito. Ito na guys, kinabit ko na yung bagong mga tensioner guides, and gagamitan na rin natin siya ng timing chain ng Raider kasi mas medyo mahaba yung timing chain ng Raider. Ang gagawin na lang natin, kukunin natin yung tamang sukat and puputulin natin siya. So kasi pag yung stock yung gagamitin mo, maghahanap ka pa ng pang-abono, so mahirap yun, baka maputol. Eto, puputulin mo lang tsaka ibalik mo lang. It magiging sobra. So ito na mga do, nakabit ko na yung adjustable cam gear. So nilagyan ko na rin ng tensioner, bolt or tuser, ano bang tawag dyan. So may problema tayo konti dito, medyo maliit yung clearance dito kaysa dito, medyo malaki dito konti. So pag inikot mo yan, magwawabol tong cam gear mo, so maapektuhan yung takbo ng motor. So ang gagawin na lang natin, eto malaki tong dito, so ang gagawin mo, babawasan mo konti dito para etong guide papasok siyang konti para magiging pantay na yung dito banda. Paglagay mo ng bolt, pantay na siya. So ito na mga do, gumawa na ako ng spacer dito. Ang ginamit ko ng spacer ay itong piston pin. Minasin ko na lang para wala na siyang play. Yan o. Kita nyo, higpitan ko na lang itong tensioner. Wala na. So naigpitan ko na to. Ayan nyo ah. Wala na siyang play. Oh. Pwede nang i-timing. Kulang. So, na-degree ko na siya mga do. Ang intake ay may 283 degrees and yung exhaust naman is 284.6. So, ang node separation na nasa 108 degrees. So, para sa 4 valves, medyo matagal siya. Matagal umakyat yung RPM. Pero, masyadong maiksi lang yung cam, 5.7 lang. Siguro kaya naman. And tingin ko sobra pa yung compression. Ito ay isang ring, masyado pa siyang matigas. So malalaman mo yan pag andar na. Ang
So ready na to mga do. And update na lang kay sir. Pag umandar na. So eto nga pala, explain ko lang konti. Yung rocker arm niya, naka-design pala siya para lagyan ng shims. So shims nung pitch bike mismo na shims para sa 4 valves. Siguro yung pang sniper na shims pwede. So ito, hindi tayo makapag-clearance gamit yung feeler gauge kasi masyadong malalim. So feeling muna yung gamit natin. So tandaan lang, huwag masyadong masikip, huwag lang masyadong maluwang. So kailangan ng expert na dito sa pag-clearance. And ito, ready na rin. Pag nag-timing ka, kailangan medyo mahigpit dito para walang atras o abanting mangyayari. So ready na to. And abang-abang na lang sa takbo. Update ko na lang si sir. Bye bye.